flight last December 2024, February 16 yung alis, tapos February 20 yung balik. And then, ang amount niya is around 3,000 pesos per person. Actually, original plan namin is sa Cebu lang talaga kami. Pero kasi nung nanood ako ng mga vlogs, parang sa Cebu, sobrang layo ng mga tourist spots like yung Mall Bohol, tapos Oslom. Parang 4 to 6 hours yung travel from the mismong city. Gusto sana namin yung laid back lang, yung as in paglabas ng accommodation, nasa beach na kami agad. Dito naman sa Bantayan Island, ang layo niya puntahan, pero yun na yun, kasi nasa island ka na mismo. So pagkadating sa airport, nag-book lang kami ng Grab papunta sa North Bus Terminal. 300 pesos yung Grab na binook na. Pero meron dyan bus sa mismong airport, parang 50 pesos lang per person. Then from North Bus Terminal, meron din bus dyan papunta mismo sa Hagnaya Port, parang 250 pesos per person. Pero nag-van kasi kami, so 300 pesos per person, and then nag-add kami ng another 300 para may sariling seat yung mga luggage na. And then kapag van kasi, mas mabilis siya kasi sa bus, kasi dire-diretso. So yung travel namin from Mactan Airport to North Bus Terminal is around 20 minutes. Tapos from North Bus Terminal to Hagnaya Port is around 4 hours. And then sa ferry naman from Hagnaya Port to Santa Fe Port, parang 1 to 2 hours yung travel time. And then 300 pesos per person, tapos may terminal fee ba yung tawag na parang 25 pesos per person. Itong picture na to sa mismong Santa Fe Port na to, pero sobrang linaw na agad ng tubig. Yung Santa Fe Port, dyan na yung Bantayan Island, so last stop na ng biyahe yan. So, exclusive tour yung kinuha namin for this whole trip. Kapag exclusive tour kasi, may tour guide kayong kasama kahit saan, or pwede naman mag-aantay na lang siya sa labas ng resort or sa entrance ng beach until gusto niyo lang lumipat sa next destination. Tapos, kapag exclusive din, syempre, solo niyo yung boat. Kayo bahala kung hanggang anong oras kayo dun sa destination na yun. Love you, Brie. Dito sa Ogtong Cave, 250 pesos per person yung entrance fee. Tapos sobrang linaw ng tubig dun sa mismong cave, sobra. Ayan yung cave na yan, yung tubig dyan, sobrang linaw. Tapos sakto, ang aga namin pumunta dyan, kaya kami pa lang yung tao that time. Tapos yung food dyan, medyo pricey, pero ang sarap.
Ito naman sa Ogtong pa rin to, pero yan na yung mismong beach. Sobrang ganda ng vibe dyan, very relaxing, tapos sobrang konti lang din ang tao. Half day kami nagstay dyan, tapos yun lang, nagkukwentuhan lang kami sa tabi ng beach habang nakaupo, tapos umorder lang din kami ng snacks, tapos foods. Yung gustong gusto namin dito is sobrang laid back ng lugar, sobrang therapeutic. Diba sometimes we just have to restart or recharge lalo na kapag super draining na nangyayari sa paligid. So, ganun lang talaga yung ginawa namin dito. Nag-quote-unquote reset lang talaga kami. So, kapag hindi namin trip mag-swimming, nakaupo lang kami dyan sa parang cliff. Tapos, nagkukwentuhan lang kami ng plans or kaya goals in life. Tapos, umorder lang kami ng food. Although, again, medyo pricey. Pero, tignan nyo naman yung lugar. Tapos, yung water. Bawing-bawi. Yan. Oo naman. Ganda ang puti ng buhangin ah. Ayan. Tara na sa cave. Dito. Ayan oh. Ayan oh. Come here, come here. Siyempre, dapat kasali ako. Panalo. Ayan, mangwan. Galing kami sa cave, sa mga bato-batong cave. Malakas loob na itong girlfriend ko. Lalangoy pa yan. Aray ko. Yan. Yan. Ang itim mo. Picture mo. So, dito sa Madrejeros Cota Park, yung last destination namin for day tour. Originally, hindi talaga to kasama sa itinerary na pinasan sa amin. Ang kasama talaga is yung Camp Sawi. Feeling ko familiar kayo dun. Yung mangrove kineme sa Bantayan. So, yung Camp Sawi kasi parang mangrove area siya sa Bantayan. Since hindi naman kami mahilig sa ganun, more on beach talaga kami. Tapos, parang mahaba kasing lakaran dun sa Camp Sawi. So, pinatanggal ko na lang siya. Tapos, ito yung pinapalit ko, yung Madrejeros Cota Park. However, dito sa Madrejeros, nag-add kami ng additional 500 pesos kasi iba yata yung route niya dun sa usual na dinadaanan ng mga tourist spots dito sa Bantayan. So, our first destination for island tour is Galingan Cave. Since exclusive pa rin tong island tour namin, kami nag-decide kung anong oras kami magsa-start, which is 7 AM. Since low tide nitong time na to, super babaw lang ng tubig, kaya more on picture-picture yung ginawa namin. Nakaka-amaze no and nakaka-proud na may mga ganito tayong destination dito sa Philippines na pinupuntahan kahit ng mga ibang nationalities. And nakakabilib lalo si God kasi paano niya na-create yung mga ganito kagandang mga lugar. And you will also realize na we should all play our part in taking good care of this God's creations kasi tayo din naman yung nakikinabang. Sobrang nag-enjoy ako dito kasi ang gaganda ng mga fish tapos parang ngayon ko lang yata na-enjoy mag-snorkeling. So sobrang linaw ng water, mukha siyang mababaw dito sa video na to pero sobrang lalim yan kaya I'm so proud of myself.
Ayan, so for our next destination, we went to Virgin Island. Alam nyo, bagay na bagay dito sa island na to yung tawag sa kanya. And alam ko, ilang beses nyo na narinig sa akin sa video na to yung word na ang linaw. Pero iba yung tubig dito sa Virgin Island. As in, amazed na amazed kami nung pumunta kami dito. Ang OA sa linaw, mga mi. Parang mapapasabi ka na lang na this is what I've been working so hard for. Para makapunta sa mga ganitong kagagandang lugar. Tignan nyo naman yung tubig. Sobrang surreal. Imagine, nasa shore na kami niyan. Pero ang dami pa naming nakikita mga fish na nagsiswimming. Yung, as in, iba-iba yung kulay. Feeling ko si Virgin Island yung top 1 reason kung bakit umuwi kami na sobrang itim. Kasi as in, tumabay kami dyan sa mismong dagat. Tapos parang lahat ng magagandang adjective that you could ever think of will never be enough to describe this place. Diyan sa Virgin Island, 300 pesos per person yung entrance fee. Tapos included na doon na pwede kang magstay sa cottage kahit saan mo mapili. Pricey din yung food pero worth it naman. Actually, lahat naman ng pinuntahan namin dito sa Bantayan trip namin, parang per meal nakaka 1,000 plus kami. Aakit yan. Yan chicks na yan, dito landing yan sa akin. Yan, dito landing mo. Tignan lang natin. Hindi niya to. Dito landing yan. Dito landing yan. Pag di ka dito bumagsak, sinungaling ako. Yan. Sige. Layo ko ng konti, lumalapit sa akin. Ang layo nga. Pupunta talaga. Oh, tago pa siya. Dito na. Yan na. Yan na. Okay. Paygad Lagoon was our last destination for this island tour. So, meron siyang two sides. Yung sa right side, yun yung mismong lagoon, pwedeng magkayak doon. Nung time na pumunta kami dyan, siguro around 2 p.m. Pag anong oras pala, mga hapon, sobrang lakas ng current ng water, as in nangihila siya pababa. Then, sa left side naman, yun yung mismong beach. Nung time din na nandyan kami, ang lakas ng alon. As in, sobra. Entrance fee pala dito is 200 pesos per person. Alright, we are in Baigdad Lagoon Beach right now. So there she is. She's, what's it called? What are you doing? Swinging. Swinging. Woohoo. Swinging, huh? Hey. Swinging. Doon tayo sa lagoon. Ito kami galing kanina. Kumain kami. Di naman nakuha na ng video. Laki na ng tiyan. Puro kain. Anyway, happy ako. Alright. What can you say about this trip? Okay, anything else? That's it. That's it. Okay, that's it. Okay, cut.
sa Bantayan Island gala namin na to, nag-allot talaga kami ng isang araw lang na wala kami activities, wala kami mga tour. And yung hotel kasi kung saan kami nakastay, sa mismong Kota Beach na siya. Kaya ayan, pagkalabas namin ng hotel, nasa Kota Beach na kami agad. Kota Beach pala is yung sandbar ng Bantayan Island. Yung sobrang habang sandbar ng Bantayan. Siguro yung pinaka-noticeable difference ni Bantayan Island and ni Boracay Island is si Boracay Island sobrang crowded. Si Bantayan Island, super laid back lang talaga. Although sa quality ng beach, ibang klase din naman talaga yung ino-offer ni Boracay. Dito sa Bantayan Island kasi sobrang kalmado ng lugar, as in napakatahimik. Literal kasi na breath of a fresh air dito sa Bantayan Island eh. So kung gusto nyo ng nightlife, Boracay definitely. Pero kung ang gusto nyo is tahimik lang, most especially kapag gabi, yung as in waves lang yung maririnig nyo, yung tubig lang sa beach, Bantayan Island. Kasi wala masyadong nightlife sa Bantayan Island. As in, for relaxation talaga yung lugar. Although merong MJ Square, si Bantayan, yung parang D-Mall naman ni Boracay. Siguro one of the reason kung bakit hindi pa siya crowded is because ang hirap niya puntahan. Pero at the end of the day, it was all worth it naman. Kasi tignan nyo, Kota Beach sandbar pa lang, sobrang puti na ng buhangin, ang linaw na ng water, so kahit hindi kayo mag-book ng land tour or island tour, may enjoy nyo na yung lugar. By the way, phone na yung gamit namin dito, hindi na kami nag-camera kasi gusto namin tumambay lang talaga sa beach. Alam nyo, na-realize ko din na sobrang swerte ng mga taga-Bantayan Island kasi yung luxury para sa atin, everyday life lang nila. Nung tumambay kasi kami dito sa Kota Beach, saktong uwian ng mga students. So right after school, dyan na agad sila dumediretso sa Kota Beach. Tapos yung iba, diretso tambog na agad sa dagat. Tapos, alam nyo ba, yung scallops na ang mahal-mahal dito sa atin, 30 pesos lang per kilo sa Bantayan Island. Kaya every kain namin dito, lagi may kasamang scallops. Lalo dun sa Ogtong Cave, sobrang panalo ng baked scallops nila. May snorkeling pa siya. Marami daw siya nakikita. Tingnan natin kung ano ba yan. Nakakad lang ako sa sandbar. Yun, hanggang dun. Sandbar yun. Yan. Grabe. Ganda. Maambon-ambon pa. Grabe yan. Kanina nasa likod kami ng sandbar. Alright. Hey! Beach mode! Where are we? Beach mode! Kota Beach! Kota Beach! Kota ka na! Beach ka pa! So, before ko i-end tong video na to, if ever you plan on going to Bantayan Island soon, yung mga accommodation, may mga mura, unlike sa Boracay, pero ang mahal naman sa Bantayan Island is yung mga tour. So, yung tour kasi namin, nakapackage na siya sa accommodation. Pero, excluded pa doon yung mga entrance fees. So, all in na nagastos namin is 39,000 something. So, nag-exceed talaga kami sa budget na plinan namin. Actually, kasalanan ko kasi nung nasa planning stage pa lang kami, sabi ko kahit yung food, wag na isama sa budget kasi mura lang naman yung mga food doon based sa mga napapanood ko na vlogs. So sabi ko, parang kaya naman natin itawid yung pagkain kasi nga, mura lang. Pero in actual, nung nasa Bantayan Island na kami, puro seafood yung mga in-order namin and laging parang good for 4 sa sobrang dami. So nung pagka-uwi namin, nung nag-compute na ko kasi tinago ko yung mga receipt,
Ang nagastos namin for food pa lang is more than 11,000. Take note, 3 days lang kami sa Bantayan Island kasi yung 2 araw, nasa biyahe naman kami noon, papunta tapos pauwi. So, ayun lang. Thank you for watching.